umaandar yung motor natin pero kailangan mo siyang alalayan. Yan, baka ganito yung problema sa washing nyo, umaandar siya pero kailangan mo siyang alalayan para umikot. So napakadali lang ayusin natin yan. Dahil weekend ngayon, di porket may trabaho ka na, ayaw mo nang tumulong sa mga gawaing pambahay kagaya ng paglalaba. Napakasimple lang na maglaba eh. Katapos mong magpundo ng tubig, lagyan mo lang ng damit, si washing nang bahala dyan maglaba. Makipagtsismisan ka muna sa kapitbahay bago mo siya balikan para magbanlaw. So ganun lang kadali ang paglaba, guys. Pero sa nangyari nito, ayan umaandar yung motor natin pero ayaw umikot. Ayan, umandar siya. So kailangan mo pa siyang alalayan eh. Hindi pa natin yan nalagyan ng sabon. Dalawa mga alang yung natin mabalik. Pero hirap na siya umikot. Kailangan mo pa siyang alalayan para tuluyang umikot yung washing natin. So baka ganito yung problema sa washing nyo. Napakasimple lang yan. Napakadali ayusin. Ay, wala ng tester. So ito, kagaya nito. Ulitin natin Ayan mandar siya. Pero kailangan mo na siyang alalayan. Hindi naman pwede yun na bawat laba mo alalayan mo siya pagpaikot. May problema yung kuha natin motor. So dalawa lang yung kuha ko dito, either yung belt o kaya yung capacitor. So ganun lang yung possible cost niya. Unahin muna natin yung capacitor kasi umiikot naman siya eh. Pag belt kasi halos ayaw na umiikot yung natin washing. Ito malakas siya pero kailangan mo lang siya alalayan. So dito muna tayo mag-umpisa sa kanyang capacitor. Kung mapapansin mo yung capacitor natin, ang daming wire. 4 na wire eh. 4 yung connection niya. Kasi yung washing natin may spin dryer. Kaya may 4 na wire. Yung iba naman, lalo na pag single tab lang siya, dalawa lang yung niya, wire sa capacitor. Kasi nga washer lang yung motor niya. Wala siyang pang spin dryer. So ito may spin dryer, so 4 yung kanyang wire. Sa pag-trace ng wire, madali lang eh. Kagaya nito. Halimbawa, hindi mo alam kung saan yung para dito sa spin dryer o kaya para sa washing. So, hanapin mo lang yung color. Ito, hanapin mo lang tong mga color na to kung saan yan nakakabit, kung saan yan papunta. Kasi color coding eh. Sharp kasi yung washing natin kasi kaya color coding yung Sa iba naman hindi color coding. Basta hanapin mo lang yung wire kung saan na punta, yun yung para sa kanya. Kaya nito, napunta doon sa spin dryer. So sa spin dryer, ito naman napunta dito sa washing na motor. So ibig sabihin sa washing to na ayan punta doon sa motor ng washing. So ibig sabihin itong dalawa na to na wire papunta yan doon sa washing. Di ba? Napakadali lang pag-trace eh. Ibig sabihin itong linya na to, itong dalawa, blue at saka pula. Yan sa washing yan na So ito yung tatanggalin mo para palitan natin ng kapasitor. Dapat kung magpalit ka ng kapasitor, same lang yung microfarad niya. Yung pinakaboltahe. Kung hindi mo naman alam, pwede mo siya picturean, tapos dalhin mo doon sa kung saan ka bumili ng mga spare part. So, papakita mo lang yun. Dapat parehas yung kanyang microfarad. Ito 11 eh. Yung iniwan ko na wire, pang spin dryer yun. So, kahit yung tinanggal mo, ihang lang, pwede yun. O kaya putulin mo na lang yung wire. Hindi naman yun eh. So, hinang ko lang para mapalitan natin ng kapasitor.
separate kasi yun eh, yun, no? Yun yung spin dryer, ito naman yung sa washing. Yung belt natin, okay naman, no? Fix na fix. So, ito yung ipapalit natin na kapasitor. Kung napapansin mo, yung kapasitor natin, puro white yung color ng wire niya. Tapos dalawa, ito yung mga kapasitor na pang single tab lang siya, walang spin dryer. Okay din to. Pang washing lang naman ang palitan natin eh. Maski dalawa lang yung wire. So, wag kang matakot kung halimbawa ganito tapos hindi siya color coding, puro lang puti. So, wag kang matakot pag nagkabit kung nagkabaliktad man kasi ang kuan lang yan eh. Kumbaga parang running, starting, running, ganyan. Kapasitor lang. Pwede mo siya baliktad rin kung nabaliktad yung pag-ikot. Sa palagay mo nagbaliktad, pwede mo lang yun baliktad rin. Hindi naman yan sasabog. Basta parehas lang yung microfarad niya. Ito try natin para makita natin kung ito ba talaga yung cause na kailangan pa natin na alalayan pag-ikot para umandar yung washing, para umikot. Sa motor, wala namang problema eh, umandar eh. Minsan kasi mayroon ding iba na sira na yung bushing ng motor natin. So, ang dami rin na dahilan nun eh, yung parang umuugong lang. Pero ito kasi, tinatry natin para malaman natin na pag hindi to umikot, big sabihin yung kuha natin, may sira yung bushing sa motor. Ayan. Success mga idol. Hindi ko pala na ipakita sa inyo na nilagyan ko pala ng sabon tapos lagyan ng tubig. Mali yung pagkagawa natin. Pero ito na yung siya. Ayun. Tapat na. Wala na siyang alalay. Sa pag-init ko kasi hindi natin nalagyan ng ano eh. Yung ano natin. Yun. Pero ito na yun. Ayun. O, diba? Napakadali lang siya eh. Hindi pa tayo gumamit ng tester nun. So, baka ganito yung problema niyo sa washing nyo. So, ganun lang. Try lang.